Okay, good morning. Ngayon ay, ano ba ngayon? November 22, so Sabado. So, quick video lang tayo kasi magde-deliver tayo. Ito, 3 peraso. Dun sa panibago nating sinusuplayan. And may mga good news din ako sa inyo. Pero ngayon, pakita ko lang muna. So, ito yung next batch natin na i-harvest after nung 1/3. Pero to be honest, nag-harvest na ako sa kanya. Kasi yung ibang size niya is maganda talaga. Ayun, no? Lalo na yung pula. Although, ini-introduce pa natin yung pula sa market. So, ito naman, ito yung isang issue siguro pag sobrang late ko na sila na i-transfer. Nagkakaroon talaga sila ng burn. Pero isa pang problem siguro niyan, talagang sobrang init dahil mababa yung ano natin, bubong. So, yan nga, may yung isang strategy natin or yung isang ipinaplano ko is yung net shade talaga. Which is matagal ko ng plano kaso budget din. Tsaka may ano yan, naka-design na rin yan na malagyan ko ng net shade. Iniisip ko lang kung paano style para madali nating tupiin at madali nating ilatag pag kailangan. So usually naman kailangan natin ng net shade mga 11 hanggang 2 PM or hanggang 3 PM. Yun yung napapansin ko dito. Well anyway, ito yung recent na transfer natin pero may inaasikaso na rin tayo para i-transfer. Yan. So ito yung naging leggy, 23 days old. So yung mga previous na dahon niya na sobrang leggy, ayan makikita nyo yun, no? Yung mahaba. Pero yung mga bago niya ng dahon, after natin siya may transfer, ayan nasa gitna, mas kumpol kasi mas mainit kasi dito kaya ganun talaga yung tubo ng Olmeti pabilog. Ayan. So maganda naman yung tubo na next harvest natin. So sana ito makarecover. So malamang may mga matatanggal pero sa palagay ko kaya naman yan. Ayan. So ito, nag-start na tayo na mag-harvest dyan. Ayan. Yan yung inuubos natin. And yun doon, nilinis ko na. Ayan, pansin nyo, linis na. Ayan. Ito kasi templado yan kaya nabuhay yung mga tinransfer natin. Yung mga tinanggal kasi natin ng 2 box, yan yung mga nireuse natin kahit na ulanan nung bagyong uwan. Ayan. So after, alam ko yun muna. Tapos ito na. Actually kasama to, pero kasi ito wala na to eh. Titingnan ko kung may mga pakinabangan pa, pang freebies na lang natin. Pero yan. So ito na yung next. Ito mapapansin nyo, medyo buhag-hag yung tubo niya. Kaya mas mukha siyang malaki tingnan. Kasi nga hindi to masyadong naaarawan. Kasi nga yan ang pader. So pagdating ng mga alas 4 ng hapon, wala na siya halos araw. Pero yan, maganda pa rin kung ikukumpara ko dun sa location 1 natin. So ito yung isa. Ito mas naaarawan to, ayan oh, 'di ba? Ganda ng tubo. So, kailangan ko lang linisin, kailangan maglagay isa ng 1 by 1 dito. And yung sa mga updates natin, nabanggit ko sa inyo, may isa tayong tindahan na kinausap. So 4 yung dinidisplay natin sa kanya kasi medyo masikip na rin yung tindahan niya. Pero susunod, pag nakita natin na maganda talaga yung tubo, propose natin ng 2 layer katulad nung kay Kuya Jojo. So, ganoon pa rin naman ang benta kay Kuya Jojo. Parang nag-average na yung benta natin sa kanya. Siguro mga 30 per week. Basta lagi siyang bukas. Kasi minsan nagsasarado si Kuya Jojo, may mga lakad siya. Kaya napilitan din tayong kumuha talaga agad ng isang tindahan pa. So, ito yung bibigyan ko doon. So far, nakaka-6 na peraso na siya within 4 days. 4 days yata kung hindi ako nagkakamali. Yun. So, update lang ako na update. So, ito, pag dinagdag ko to, ano na siya 9 pieces within 4 or 5 days na yata. Ayan, ganyan. Pero maliban dyan, din sa sinusupply nating bago dyan, meron pa tayong isa. Dati ko naman katrabaho sa Smart, si Sir Aris. May pwesto naman siya sa isang subdivision. Maganda yung pwesto niya, main road. So sinusupplyan din natin siya. So ngayon, sabi naman niya 8, din sinupply natin siyang 8. So far, within 2 days, naka-4 na peraso na siya. So, hindi na masama yun. Parang introducing pa lang din naman eh. Iniisip ko kasi introducing, mga 2 weeks yan. Bago talaga makita natin kung gaano yung usual na traffic nung bibili sa kanya. Pero at least, may nasusupplyan na tayo. Kaya hindi na rin ako masyado nag-aalala dito sa mga produce natin. And mamaya, may umorder din sa atin mga personal customers worth 200. Tapos, bukas, meron din ulit worth 200. So, kaya ko nang maubos yan palagay ko. Ang inisip ko na lang ita-transfer ko kasi dapat i-transfer na siya today pero malamang yan, kung nakikita nyo wala pa naman naka-prepare na mga box so malabo pa.
yung ganong setup. Pero niisip ko, dito siya sa 1/3 mapunta. So, kailangan ko nang linisin. For today, itong dalawa, or kung kaya yung tatlo, para at least mag-partial transfer na tayo. Ayan. So far, so good. Wala naman tayo nakikitang trips maliban dyan sa ayan, mga na susunog ng init ng araw. Tsaka kasi madaling masunog ng init ng araw kung masyadong mahaba yung mga tangkay nila kasi nga naglegi na sila, masyadong manipis. Tapos dun sa indoor nursery natin, 2 LED lights pinalitan ko na rin. Maliban dun sa isang napundi, yung isa mahina na, ay pinalitan na rin natin. So sa palagay ko, makakabuelo na rin sila dun bago sila mag-outdoor. Yung mga darating nating bagong seedlings. Kasi kahapon ako nagtanim ulit eh. Sobrang na-delay, parang 1 week delay ako sa pagtatanim. Kasi nga, yun nga, naghahabol ako na naghahabol. And also, yung bagong 1x1, ilalabas ko rin. So, may mga ano na yun, may mga round tubular na yun nakakapitang ng ganyan. So, may panibagong design, pero nakabase yun dito sa 1x3 natin. Pero 1x1 muna yung ginawa natin para makita natin kung okay ba yung mga locations kung saan ko nilagay yung mga 2 inches na pipe na tubular, yung round tubular. So, yun lang. So, yan. Marami pa akong lilinisin dito. May maganda rin ako idea dito sa susunod. Share ko na lang sa inyo. Kasi nga, pag napuno natin to, may next journey tayong gagawin. That's it. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye!